Mga ka-Republic, isang pagkakamali nga ba ng Barangay Ginebra si Jeremiah Gray? Injured na naman ito sa pangatlong pagkakataon, samantalang si Javi Gomez Diliano ay healthy naglalaro sa ibang liga. Maaalalang ipinagpalit noon ng Gin King si Javi Gomez Diliano sa terra firma number 2 pick na si Gray, ngunit nagkalit si Leche nga ang karir ni Gray dahil sa sunod-sunod na injury. At injured na naman ngayon si Gray. Sa kabilang banda, nagbukas naman ito ng pinto para kay Paulo Garcia. Di umano i-activate ni Tim Cone si Garcia bilang kapalit ni Gray sa roster ng Gin Kings. Samantala, nakaisang panalo na ang Talk and Text. Si Simon Enciso ang nagtarak ng kutsilyo sa liig ng kanyang former team, SMB. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, kahit si Chot Reyes mismo, hindi nito maipaliwanag ang dahilan ng sunod-sunod nilang pagkatalo sa pagsisimula ng Philippine Cup. Mapakla sa panlasa ng 6-time Coach of the Year, ang tatlong maagang semplang ng kupunan na nag-aambisyon pa man din ng Grand Slam. Maybe napipressure daw ang TNT sa Grand Slam ambition ng kanilang team. Ngunit nag-regroup ang tropang 5G at sa kanilang pang-apat na laro ay inangkin nila ang panalo laban naman sa SMB, isang team na inaasahan ng marami mahihirapan ang TNT. Kabaligtaran ang nangyari. Ang magsiserbisa ang nalasing sa bumalik na depensa ng tropang 5G. Napaghandaan ng mga bataan ni Chot Reyes ang 8-time MVP na si Fajardo. Madalas na naiipit nila ito ng double team at naaagawan ng bola. Habang ipinakita ni Calvin Oftana sa lahat, hindi lang siya pang 3-point shooting. Bukod sa kanyang 23 points contribution, ay humablot din siya ng 21 rebound. Napapanahon ang pagkagising ng mga tirador ni Chot Reyes dahil kung natalo sila, isang napakapangit na 0-4 win-loss record ang kanilang imamarka. Kinausap ko sila pagkukwento ni Chot Reyes. Inamin daw nila sa kanilang sarili, ibang team talaga sila ngayong wala si Jason Castro at si Randy Hollis Jefferson. Kailangan nilang mag-adjust, kailangan nilang matutunan na makipaglaban without their best two players. Especially si Randy Hollis Jefferson na kayang pumwesto sa 5 posisyon depende sa pangangailangan ng sitwasyon. At sakto nga sa pagkagising ng mga bataan ni Chot Reyes laban sa isang team na may gusto ring patunayan. Marami nag-akalang sesemplang ang TNT laban sa SMB considering na tinalo sila ng mas mahihinang team. Ngunit tumanggi ang tropang 5G na mabaon sa 0-4 win-loss record. At masakit ito sa mga bataan ni Leo Austria dahil dating player nila ang nagtarak ng kutsilyo sa kanilang liig. Isang 3-point shot ni Simon Enciso with 49 seconds to go ang sumakal sa paghahabol ng SMB mula sa isang assist ni Ray Nambata. At gaya ng nakasanayan na ni Simon Enciso, itinudla niya sa ere ang kanyang imaginary arrow matapos maibuslo ang 3-point shot na tiyak na nagpangiwi kay Coach Leo Austria. Pero maagap na sinabi ng Phil Amgard, wala sa kanyang isip na asarin ang kanyang mga dating kakampi. Yun lang daw talaga ang kanyang paraan ng pagsiselebrate na nai-enjoy pa rin niya ang paglalaro ng basketball. Wala kayang pagsisisi sa isip ni SMB coach Leo Austria na hinayaan nilang mapunta sa TNT si Simon Enciso? Hindi ba sila nagkamaling hinayaan nila itong mapunta sa ibang bakuran? Halos ay ganyan din ang tanong kay Ginebra coach Tim Cone ngayong nadali na naman ang injury si Jeremiah Gray. Pangatlong injury na ito na tumama kay Gray mula nang makuha siya ng Ginebra mula sa terra firma. Ipinagpalit ng Gin Kings ang kanilang number 8 pick na si Javi Gomez Diliano sa number 2 pick na si Gray. Ngunit mas marami pa ang mga araw na may injury ito kaysa mga araw na naglalaro ito. Samantalang dinala naman ni Javi Gomez Diliano ang kanyang talent sa Japan B-League pagkatapos ng kanyang kontrata sa Jeep.
Marami nagsasabing napakalaking pagkakamali ang nagawa ng Ginebra, partikular si Team Cone, nang i-trade nila si Javi Gomez Diliano kapalit ng isang super prone sa injury na si Jeremiah Gray. At ngayon nga, injured na naman ang Phil Amgard. Nakakatatlong laro pa lang yata mula nang i-activate ay bumigay na naman ang tuhod nito. At sang-ayon nga sa mga report, ilang linggo na naman itong masa-sideline. Sa isang banda, nagbukas naman ito ng pinto para sa isang mahusay ding player na nasa freezer din ng Ginebra. Ayon sa mga report, si Paulo Garcia ang ipapalit sa pwesto ni Jeremiah Gray sa roster ng Gin Kings, na para sa akin ay isang napakagandang move ng coaching staff. Kung nakapagpakita ng magandang laro si Jason David nang i-activate ng team, sa ating palagay ay very capable din si Garcia na makapag-provide ng quality minutes. Sa Miyerkules, May 7, pang-apat na laro ng Ginebra at kontra ito sa NLEX. Tingnan natin kung mabibigyan ng minuto si Garcia para maipakitang karapat-dapat siyang mabigyan ng spot sa lineup ng Gin Kings. And although 5'11 lang siya, mas mapapakinabangan siya kaysa isang 6'4 na lagi na lang may injury. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shoutout sa iyo, Willie Bardahe. Nawala ang kalahati ng lakas ng TNT, sabi niya. At sa iyo rin, shoutout Nelson Reyes mula dyan sa Saudi. Alam ko nasa Saudi ito. Sa iyo rin, shoutout Reggie Aquilo. Tawagin daw si RHJ para makapag-Grand Slam. Sa iyo rin, shout out Sunbeam Hague. Matutuwa raw ang mga buzzers ng Gilas. At sa iyo rin, Arnold Salazar. Sabi ko na, asa sa import ng TNT, sabi niya. At sa iyo rin, shout out English Tagalog Movies. Tingnan daw ang lakas ngayong AFC. At sa iyo rin, Borlagatan Donald mula naman dyan sa Singapore. Shout out sa iyo, kabayan. Salamat sa panonood. Sa iyo rin, Froilan Valles, asa lang sa import, sabi niya, alat na uli. At sa iyo rin, shout out Junior Cortez. Grand Slam daw ba? 3 talo na nga naman. At Romeo Ramirez, shout out sa iyo, idol. At sa iyo, Edwin Lumidaw, salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.